Sa nasabing Senate hearing sa Senado tungkol kay Mayor Alice Lialgo ay maraming agam-agam. Marami siyang mga bagay na hindi niya direktang sinagot. Karamihan ng sagot niya ay hindi ko po alam, Your Honor. Ngayon po, dahil sa sobrang pressure na naranasan po ni Mayor Go, ay naglabas po siya ng kanya pong official statement na atin pong babasahin ng buo. Wala po akong kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo sa Baofu Compound na sakop ng aming munisipyo at hindi rin po ako espiya ng alinmang bansa kagaya ng ibinibintang o kaya ay iniisip ng ilang politiko na misteryo sa aking pagkakakilanlan. Sa aking mga kababayan sa munisipyo ng Bamban na nagmamahal at sumusuporta sa akin at sa mga politiko na maagang humusga sa aking pagkatao ay alay ko po itong aking opisyal na pahayag para sa ikakapayapa ng kanilang kaisipan at upang tiyakin sa kanila at sa buong sambayanan na ako po si Alice L. Go na nahalal na alkalde ng bayan ng Bamban, lalawigan ng Tarlac ay isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip at sa gawa. Sa issue ng Pogo, hindi po totoo na protektor o nasa likod ako ng illegal na operasyon ng Pogo sa aming bayan. Wala rin po akong natatanggap na anumang report sa aming munisipyo tungkol po sa mga gawaing kriminal o labag sa batas sa loob ng Pogo Hub na pinatatakbo ng lisensyado ng PAGCOR na Zone U1 Technology Incorporated bago ito sinalakay ng mga otoridad kamakailan. Ang pagkakaalam ko po ay mayroong opisina ang PAGCOR doon mismo sa loob ng Pogo Hub sa Baofu Compound upang subaybayan, bantayan at i-regulate ang takbo ng nasabing lisensyadong Pogo operator. Ang PAGCOR bilang siya ang may kapasidad na mag-monitor at magtaya ng anumang illegal na online activities, ang may pangunahing responsibilidad upang i-red flag o supilin ang anumang paglabag sa batas o gawaing kriminal ng Zone U1 o mga opisyales at tauhan nito. Kung sakali pong may reklamong ipinarating sa aming kaalaman, ay palagi pong nakahanda ang aming opisina at lokal na kapulisan upang umaksyon kasi sinumpuang tungkulin po namin yan sa aming mamamayan. Bahagi po ng aking sinumpaang tungkulin ang pagkakaloob ng serbisyo sa mamamayan ng Bamban. Kasama rito ang anumang lehitimong pangkabuhayan para sa aming nasasakupan. Tulad ng maayos na trabaho, na siyang dahilan kung bakit ibinigay ko ang pahintulot na lokal na pamahalaan para sa pagtayo ng negosyo ng Zone U1 matapos magpakita ang nasabing kumpanya ng dokumento na sila ay lisensyado ng gobyerno nasyonal sa pamamagitan ng PAGCOR. Mahigit 200 pamilya po sa aming maliit na munisipyo ang nagkaroon ng trabaho sa Pogo Hub na kahit papaano'y medyo napag-aabot na nila ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa isyu ng aking pagkakakilanlan, humihingi po ako ng paumanhin sa mga politiko at taong gobyerno na naguguluhan sa aking mga sagot sa nagdaang Senate hearings. At patawad na rin po sa mga senador na pilit akong inuunawa at binibigyan ng pagkakataong ipakilala ang aking pagkatao. Kagaya ng magulang, pinag-aralan at iba pang may kaugnayan sa aking identity o pagkakakilanlan, pero tila po ay nabigo silang marinig ang para sa kanila ay ang tumpak at makabuluhang tugon. Ang katotohanan po ay halos blanko ang aking isipan tuwing haharap ako sa mga senador na umuungkat sa aking pagkatao at pagkakakilanlan.
Hindi po sa kadahilanang wala akong maisagot, kundi sa hangad ko pong huwag magsinungaling, na siyang pinag-uugatan ng aking tugon, na hindi ko po alam, Your Honors. Posible po na para sa ibang tao ay simple lamang ang mga tanong sa akin ng mga senador na nangangailangan ng simpleng sagot. Sino ang mga magulang mo? Saan ka lumaki? Saan ka nag-aral? At iba pa. Nang sinagot ko ng kulang o hindi raw tugma sa papel na hawak nila, ay maaaring espiya ako ng ibang bansa na dapat kasuhan, na dapat patalsikin sa pwesto, na dapat ikulong kasi ang sagot ko ay hindi ang nais nilang marinig. Hindi ko po sila masisisi kasi hindi naman po nila batid na ang kasagutan na kanilang inaasahan na maaaring magbigay sa kanila ng kapayapaan ng pag-iisip ay siya naman pong mga sagot na sasariwa sa sugat na nilikha sa aking kamusmusan. Alang-alang sa aking mga kababayan na nagtitiwala at nagmamahal sa akin, ay buong tapang ko pong sasabihin na ako po'y isang love child na mahal kong ama sa aming kasambahay, na ako po ay iniwan ng aking biological mother, bata pa ako noon. At ako'y pinalaki at itinago sa loob ng isang farm. Pinalaking matindi ang pag-iwas sa mga bagay na magbibigay sana sa akin ng pagkakakilanlan sa labas ng aming hog grazing farm. Iyan po ang kadahilanan na halos wala akong matandaang karanasan na nagmula sa isang normal na kamusmusan. Totoo po ang sinabi ko sa Senado na home tutoring lang po ang edukasyon ko, na wala akong papel o diploma ng isang formal na edukasyon, kahit anumang baitang. At totoo pong nalaman ko na lamang ang pangalan ng aking mother nang maiparehistro ang aking kapanganakan nung ako'y isang teenager na. Traumatic po sa akin ang mga tanong sa Senate hearing tungkol sa aking pagkatao. Kasi yan po ang mga tanong na ayaw ko na pong mabuksan, na sana ay mayroon akong mga sagot na makapagpaparamdam sa akin na ako isang normal din na nilalang. Ang pag-iwas ko rin pong magsinungaling sa aking mga sagot ay sanhi ng pagmamahal ko at pag-aalala sa mahal kong ama. Sa kanyang edad na 70 ay ayaw ko na pong makaladkad siya sa aking pinagdaraanan. Nangarap po ako at nagsikap para sa isang normal na buhay sa kabila ng kakulangan sa aking pagkakakilanlan. At hangad ko noon hanggang sa ngayon na may pagmalaki ako ng aking ama kahit anak niya ako sa labas ng matrimonya. Pinalad po ako na mahalal bilang alkalde sa Bamban, pero hindi rin may waksi sa aking puso at isipan ang pagnanais na matagpuan at makita ang tunay kong ina at madama ang kanyang tunay na pag-aruga. Dahilan upang pinagsumikapan kong hindi mabunyag sa kahit saan mang usapan ang kanyang ginawang pag-abandona sa akin. Lalo na po sa Senado na nakatuon ang mga mata ng buong bayan. Dahil naniniwala rin po akong magkakatagpo kami. Sana sa tamang panahon at hindi sa pagkakataong hinugot sa isang investigasyon. Sana nga po ay lumitaw na ang tunay kong ina at kanyang akuin ang pagluwal sa akin upang matigil na po ang mga pagdududa na ako'y isang espiya. Ang hindi pagiging perpekto ng aking pagkakilanlan ang siya ring dahilan kung bakit sa edad na 38 ay pinili ko na hindi na mag-asawa at sa halip ay itinuon na lamang ang aking panahon at ang mga biyayang pinagkaloob ng Diyos sa pagtulong sa kapwa. Higit sa lahat ay sa aking mga kababayan sa Bamban na nagtiwala sa aking katapatan at kakayahan bilang ordinaryo at simple nilang lingkod bayan. Bilang pangwakas ay ulitin ko na ako isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip at sa gawa. At sa aking mga kababayan na nagpamalas na mainit na suporta, ngayong nasa gitna ako ng kontrobersya, maraming salamat po. From Mayor Alice Lialgo. Yan po ang pahayag, ang official na statement ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac
Talaga pong sadyang ang man tinatago nating sikreto ay nabubulgar. Sa kanya po ay ito po ang Senado ay napaka-traumatic na experience sa kanya. Dahil hindi niya po akalain na mahalungkat ang kanya pong pinagkatago-tago sa kanya pong pagkakilanlan. Kaya po natin to binasa ng buo ay sapagkat sa akin pong channel ay napakataas po ng view ng in-upload ko po sa kanyang hearing. Kaya po, para sa patas na pagpapahayag, ay binasa po natin ito ng buo. Yan po ang side po ni Mayor Alice Lialgo ng Bamban. Sa kanyang sabi sa huling wakas, siya daw po isang tunay na Pilipino sa puso, sa isip, at sa gawa.